our beloved Boss Mike Cervera. Pitong ospital na pinatatakbo po ng Kagawaran. Ito na mga kababayan ko, zero balance billing available na sa 87 DOH hospitals. Mga kababayan, kung kayo ay isusugod o pupunta at magpapakumpine sa mga ospital, mga kababayan, alam nyo po ang gagawin ninyo, tanongin nyo sila kung sila ay accredited ng Department of Health. So mga kababayan, kapag kaganoon ang mangyayari nga, alam nyo na, libre na ho. Hindi na ho kayo pipila kay Jack Ma. Hindi na kayo pipila sa Department, DSWD. Hindi na kayo pipila sa PCSO. Hindi na kayo pipila sa congressman yung nagnakaw ng nagnakaw ng budget ng flood control. Hindi na kayo pipila sa mayor nyong BC sa Sabong. Hindi na kayo pipila kay gobernador na maraming babae yon. Hindi na kayo pipila mga kababayan sa mga local government official. Yan. Dahil po, hindi na kayo pahihirapan ni Pangulong Bongbong. Tulad ng sinabi ko noon, iisahin na lang. Yan, mga kababayan. Pero inyo, no, nagkataon. Oo, ewan ko. Nasabi ko nga mga kababayan, sana banggitin mo to, Pangulong Bongbong. Bago yung magkausap tayo at minungkahi ko. Oo, yung mga ito. Diba? O, tuloy, eto na. Bakit? Bilang po ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ayan mga kababayan ha. Eto yung mga ospital, tandaan po ninyo. Opo ha, tandaan nyo po. Ano ang kabilang? East Avenue. Ang 87 ospital na pinatatakbo po ng Kagawaran. Kabilang po ang San Lazaro Hospital sa Maynila. San Lazaro mga kababayan. Naku, yan ang nagligtas ng buhay ko nung panahon ng pandemya. Okay, tuloy. East Avenue Medical Center sa Quezon City. East Avenue po mga kababayan. Yan po yung malaki dyan sa may Quezon City ha. Vicente Soto Memorial Medical Center dyan naman sa lungsod na Cebu. Sa Cebu, Vicente Soto daw, hospital mga kababayan. Sa Cebu, meron din. At Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Mismo sa Davao, meron din mga kababayan. Yung mga taga Davao, mahal kayo ni Pangulong Bongbong. Ayaw nyo lang pansinin. Oo, tandaan nyo. Yung mga taga Davao, huwag kayong magmahal ng karoba lang. Mga kababayan, pakinggan nyo. Pakinggan nyo to sasabihin ko. May aral dito. Huwag kayong, kung gusto nyong umasenso ang buhay nyong mga taga Davao, huwag kayong magmahal lang ng karoba nyo lang. Mahirap yung karoba lang lagi. Di ba mga kababayan? Gayahin nyo si Sara Buday. Minsan maghanap din kayo ng dayuhan, yung apam. Di ba no? Kita nyo si Buday. Ang hinahanap, apam. Tapos kayo, gusto nyo, ang minamahal nyo, karoba lang? Ano yan? May kasabihan kayo? May kasabihan ba kayo dyan sa Davao? Karoba first before others? Diba? Ganun pa yung kasabihan nyo dyan. Hindi na kayo tumitingin sa iba. Ano? Yan yung inyong yung inyong mga kasabihan na karuba first before others? Mali yan. Naku, hindi kayo aasenso dyan. Hanap-hanap din kayo ng taga-ibang lugar. Subukan nyong mahalin si Pangulong Bongbong. Kita nyo, baka umasenso kayo dyan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Ospital, binibigyan kayo. Pero anong ginagawa nyo? Winawalang ya kayo. Diba? Ayoko yun na karoba first before others. Hindi mga kababayan. Nangyayari yan sa amin Oo.
yung bang silipan lang sa bintana. Minsan mga kababayan, merong paswitan lang eh. Oh, di ba? Papaswit ka lang, sisigiwasiw ka lang, ano? Oh, agsigiwasiw ka lang. No. Ano pa naman, di ako marunong eh. Gaganon ka lang, ano? O ilang, ano yon, may senyas yun kung ilan. Kung mga 5 ganon, ibig sabihin nun, pag 5, maligo ka na. Kapag nakarinig ka ng 6, parating na yan. Oo. Pag nakarinig ka ng 10, bilangin mo, baka maligaw ka. Ibig sabihin nun, walang tao sa bahay nyo. Diba? Ewan ko kung alam nyo yung mga ganyan, mga kababayan. Oo, karo-karo ba muna bago iba? Diba no? Kasi karo ba masarap, umariba. Hoy! Ito na. Nandito na si Jan Angeles. Pasok! Hindi ko kasama doon sa zero balance billing yung mga ospital na government-owned and controlled corporation. Kabilang po dyan ang Philippine Heart Center, ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Children's Medical Center. Parang di yata nabanggit dito PGH, ano ha? Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, dati nang ipinatutupad ang naturang sistema pero para lamang po sa mga indigent o yung mahihirap na Pilipino tulad po ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pero ngayon, lahat na anya ay libreng gagamutin. Basta ito ay gagawin sa alinmang 87 DOH hospitals. Kita nyo mga kababayan ko maliwanag ko yan. Wala kayong babayaran kahit 5 duling. Wala kayong babayaran kahit piso na kamuka. Ni Roque, ano. Diba? Tuloy. Kailangan din ay basic accommodation lang ang kukunin o sa mga ward dahil meron ng bayad ang private rooms. Diyan nag-umpisa yung no balance. Dito sa current announcement ni Presidente, lahat na, hindi lang mahirap. Pati yung may trabaho, basta na-admit ka sa Department of Health Hospital, basic accommodation. Ito yung ward, no? Pwedeng 4 in a room, pwedeng 2 in a room, pwedeng 8 in a room. No balance billing na rin. Wala na mga kababayan. Biruin ninyo ngayon sa panahon ni Pangulo, ito ang pinakamalaking problema ng mga Pilipino. Yung po bang kakapusan. Kapus ka na nga, magkakasakit ka pa. Lalong dagok sa problema, no? Ngayon ginawa ng solusyon ni Pangulo. Yung pong ating suhestyon na kanyang sinunod na pag-isahin na lang. Ayan na nga, naisip niya, sa ospital na nga lang. Hindi na kailangang humingi pa ng tulong kung saan-saan sapagkat sa mga ospital na accredited ng Department of Health ay doon na nga mga kababayan, libre, wala nang babayaran. Siguro yung gusto nyo na lang mga kainin. Alam nyo naman, yung mga pagkain sa ospital, ano? Hindi naman natin minsan gusto, di ba? Tulad ni Evangeline Camilosa, maselan sa pagkain yan. Lalong-lalo na itong sinognog libayan. Kahit na ganyan ang itsura niyan. Sinognog, Kahit ganyan ang itsura niya, maselan yan, mga kababayan. So yun, di ba? Tuloy. Sinabi pa ng kalihim na hindi na rin kailangang lumapit sa mga politiko para humingi ng guarantee letter. Kita nyo, mga kababayan, hindi na nyo kailangan lumapit sa mga poke ng inang mga itong mga kinang-ina na mga politiko nung panahon, mga kababayan, na nangangailangan ng boto nyo, sa bahay nyo pumupunta. Nung kayo, mga kababayan, ay may kailangan nyong pumila maghapon sa kanila. Mga gago, di ba? Kaya mga kababayan, tandaan nyo, kapag naging politiko ako at ang pera ng gobyerno ang ginagastos ko, sa totoo lang po, mga kababayan, lahat ibibigay ko sa inyo. Wag lang mabawasan yung sarili kong pera, no? Yung serbisyo lang sa gobyerno, yun, ubusin natin ito. Di mo ba, mga kababayan, ano? Ito na.
Sabi, kapag butuhan, aamuin ka pa nila. Oo, kahit mabaho ka, yayakapin ka pa, di ba? Ganun sila eh. Oo. Kakamayan ka kahit marumi yung kamay mo. Kahit na galing sa lupa na nagko-cultivate ka ng lupa. Abay, kakamayan ka, oh. Ganyan, oh. Oo. Tatay, nanay, opo ha, iboto niyo po ako. Ako po ang pag-asa niyo. Pag ako po nanalo, babalikan ko kayo para sa mga serbisyo ko. Inang-ina nung nanalo, mga kababayan. Oo, nung nanalo na, wala na. Hindi na kayo kilala. Oo, wala nang nakakakilala sa inyo, maniwala kayo. Di ba? Oo. Sabi ni Christopher, malaking bagay yan, zero balance billing sa mga kapo sa buhay. Yan na nga. O, tuloy. Para sa pagpapa-hospital dahil matik, libre ang pagpapagamot na sasagutin ng PhilHealth. Bilis na magbayad itong President and CEO ng PhilHealth. Kaya mababawi ng ospital yung pera, mapapaikot natin. Hindi mauubos yan at sustainable yung, sabihin nila zero balance billing system. Akala ko ba wala ng budget ang PhilHealth? Inaway-away nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Pero ginarantihan. Anong sabi ni Pangulo? Hindi magbabago. Ang alin? Serbisyo ng PhilHealth na pahiya kayo, di ba? Pahiyang-pahiya kayo. O, di ba? Hindi magbabago ang serbisyo ng PhilHealth. Bagkos, dadagdagan ko pa. Dadagdagan pa natin ng serbisyo. Kita nyo? Palalawigin pa yung benepisyo ng mga Pilipino sa PhilHealth. O, di ba? Ang daming mga memes nun. Meron pang mga nagsisigawan nun, mga kababayan, no? Oh, wag na tayong magbayad ng PhilHealth, ika. Dahil wala nang mapupuntahan, ika. Di ba? Pinalawak ang coverage ng PhilHealth, mga kababayan, pati yung sakit nyo, yung mga tulo ng asawa nyo. Kasama na dun, mga kababayan ko. Ha? Mga kababayan, kita nyo? Lahat, hanggang tulo ng asawa nyo. Kasama rito. Matindi, mga kababayan, ano? Sir Mike, eto na, mga kababayan ko. Naku, may nagre-reklamo ng mga taga, Sir Mike, dito sa Malolos, Bulacan. Provincial, Bulacan. Pag sa private ang request mo, may bayad. Kalahati kahit 77 years old na. At may dalang indigency, ayaw pumayag, kalahati dapat bayad. Sabihin nyo nga dyan kay Villanueva, gamitin niya yung 12 billion na nakuha niya. Villanueva, ano bang gagawin mo sa pera? Meron ka na naman nakuha ang budget na 12 billion, kaya ba tumahimik ka? Gamitin mo sa mga taga-Bulacan, maawa ka. Oo. Ipamahagi mo kay Dan Fernandez para hindi siya nagngangawa. Mga kababayan, kita nyo? Alam nyo ba kung gaano karami yung 12 billion? 12 billion, mga kababayan, ha? Alam nyo ba? Kung gaano karami yun, isang truck yun, mga kababayan, na pera. So, saan nila dadalhin yan, mga kababayan? Isang truck na pera. Tapos makikita nyo, mga kababayan, sandamakmak ang budget ng Villanueva. Tignan nyo ang Bulacan. Baha dito, baha doon. Ultimo, mga kababayan, yung kahabaan ng MacArthur. Mula saan? Mula May Kawayan hanggang doon yan sa kaduluduluhan. Baha. Grabe. Alam nyo, mga kababayan, ito lang talaga masasabi ko eh. Inang tong mga ito. Gastusin nyo lang sana sa mabuti. Yung pera na pinagkakatiwala sa inyo ng mga Pilipino, magiging hawa ang buhay natin sama-sama eh. Kaso kayo, mga makasarili kayo, mga pukin nyo. Oo, di ba? Makasarili kayo, mga pukin nyo. Di ba, no? Mga makasarili. Antitindi. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung yung buwis na naiipon, yung budget ng gobyerno, yung inuutang, mga kababayan, gagastusin lang sa tama.
Ang bansang ito, sobrang yaman. Kasi ayaw nila mga kababayan ng ganun. Gusto nila sila lang. Wala silang pakialam talaga sa kapwa Pilipino, mga kababayan ko. Nakakalungkot pero yan ang totoo. Opo. Pero kung ako, mga kababayan, sakali lang na mahahalal. Sakali lang. Sakali lang ho ako na mahalal, mga kababayan ko. Eh kahit ho ako sa Kongreso o Senado, siguro pasensya na kayo sa boses ko. Talagang pagmumurahin ko lahat yan. Pagtulungan nila ako, okay lang. At least sinubukan ko na na ipagtanggol kung ano yung karapatan nating mga Pilipino para sa mga buhaya na akala mo totoo. Pasikatan dito, pasikatan doon. Pero lahat naman sila pare-parehas na magnanakaw doon. Mga walang yayang mga yan, mga kababayan. Mga walang iya. Diba? Ito na. Tema. Wala ka nang pupuntahang gobernador, mayor, magpapalimos sa kami nang bahala sa iyo. Kita nyo? Nagkatotoo ba yung tayong lahat yun? Di ba? Iminungkahin natin kay Pangulo na ganito na lang ang sistema. May sakit na nga yung tao, pipilahin nyo pa. Tapos pipila sa kamukha ni Jack Ma. Kita nyo, okay lang sana kung ang pipilahan kamukha ni Mike Cervera. Pero kung ang pipilahan mo, grabe, no? Biruin mo, pipila ka, may sakit ka na, pipila ka pa. Manghihiging ka lang. Parang tila ba yung iyong benepisyo, abay pinanglilimos mo pa. Mga kababayan, mali yan. Diba? Maling-mali. Biruin nyo, mga kababayan ko, yung benepisyo mo, pinanglilimos mo pa. Tapos pipila ka ng kehaba-haba. Pagdating mo, sa dulo maghapon kang pumila. Tapos ang makikita mo, litrato ni Jack Ma. Lang mga kababayan, mahirap. Di po ba? Ngayon mga kababayan, yung ating suhestyon kay Pangulong Bongbong, ayan, binanggit mismo sa SONA at eto na nga, nangyari na. At kita nyo, no? Iba talaga tayo mag-isip, mga kababayan. Oo. Kayong lahat ay kasama ko sa pag-iisip na yon. Bakit? Sa tuwing binabasa ko yung mga comment nyo, doon gumagana yung utak ko na parang makina na makabuo ng isang magandang sistema para hindi mahirapan ang kapwa Pilipino. Diba? Tuloy. Para sagot na yung pa-ospital. Basta gagamutin ka at uuwi ka na lang pag kailangan mo na umuwi. Yun, kita nyo. Punta lang kayo sa ospital. Tatanggapin kayo, gagamutin ka. Pag magaling ka na, umuwi ka na. Wala ka nang babayaran kahit 5 duleng. Our beloved Boss Mike Cervera.